medyo mabigat lang, kaya hindi siya kaya ng isang tao lang, kailangan 2 tao. So what's up mga paps, at ngayon may share lang naman ako na konting idea kung paano ayusin itong specific na sira sa mga Korean cars. Gaya nito, Kia Picanto. Alam ko yung mga Hyundai may same na sira rin na pares na pares ng gagawin natin ngayon. So ano nga ba yung gagawin natin ngayon? Yun yung sa steering. Ngayon kasi dumating sa point na akala ko, ang nasuspetsahan ko ay yung shock. Kaya nagpapalit ako ng shock. Then yung hindi nawala, yung pagkaalog nung may steering, mayroon pa ring malakas na tunog sa loob nito. Hinalangaan una nung mekaniko, sa ilalim daw. Mas malaking gastos yun. Kung mga bushing, lalo na sa mga pang-ilalim, pero hindi. So anong tunog nung sinasabi ko na maingay dito sa sasakyan? Kapag dumadaan sa mga uneven pavement or uneven na daanan, kahit sa ano lang, kahit sa paint strip sa kalsada, ang lakas nung tunog, ang lakas nung parang umaalog na bakal or something na nandito sa loob nito. So, paparinig ko muna yung mismong sample nung pag nakahinto at habang umaandar yung sasakyan, para marinig nyo lang kung mamaya same din ang sitwasyon na nangyari rin sa inyo. So pagas muna tayo. Tunog kapag nakahinto. At ipapakita ko naman yung clip habang umaandar siya, gaano kalakas. So ngayon, papakita ko lang DIY na gagawin ko para sa pagpapalit nung kailangan palitan. So yung papalitan na yun, ang tawag sa kanya is steering coupler. Para siyang plastic na parang pa-star. So yun lang yung sira niya. Compare naman sa i-check pa yung sa ilalim or what, at least alam natin na ang sira lang pala ng mga Korean cars, lalo na pag naririnig mo na yung malakas na tunog na yan, steering coupler lang pala. So ang unang kailangan nga natin ay yung tools para mabaklas tong dashboard natin. Then saka pa lang natin pwedeng dalhin doon sa kung saan tayo bibili nung steering coupler na tinatawag. So kailangan muna natin makuha yung sample. Para yung mga paps, start na natin baklasin to, o bibili muna tayo ng pambaklas natin para at least maging smooth yung pagbabaklas natin. So yun, gawin na natin. Let's go! So ayun, dito tayo nakita ngayon sa may Mr. DIY. Itong kailangan natin. So ito yung hinanap natin. Ang tawag dito sa Shopee panel removing kit. So ito, 4 na piraso. Siguro okay na to. Meron naman tayong mga ilang piraso sa bahay. So yun, start na tayong gumawa. Meron na tayong tools. Let's go! So ito na yung nabili natin. So ngayon, baklasin na natin itong ibaba. Nandito yung mga fuse. Then sisimulan natin palakarin. Ito muna natin babaklasin, itong gilid nito kasi nandito lahat yung dito nakatago. So gagamitin na natin yung removing toolkit. Ako nakatago dito para hindi. Buksan mo na ito, Debs. Ayun, meron siyang bukasan. So hindi ito yung tamang tool. Yan. Yan, hanggang sa matanggal natin yung buong panel sa gilid. Alright. So ngayon, open na. Puro screwdriver ang kailangan natin para mabaklas natin. So yung una nating nabaklas na panel, itong panel sa baba. Importante na makita natin kung asan yung babaklasin natin. So ito namang susunod, itong part na to. Then subukan muna natin tanggalin to. Then let's go! Kailangan muna natin baklasin itong steering wheel para maabot natin itong pinakagitna. So kahit anong baklas namin dito, hanggat di ko pa nababaklas to at hindi ko pa nakikita yung laman nito kasi nandito yung umaalog eh. So para kumalas itong dalawang to, kailangan ko muna matanggal tong steering. So kailangan itong flower na parang Allen wrench. Dahil wala tayo niyan, maghanap muna kami ng Allen. Ayun mga paps, let's go! So ayan, dala na natin itong tools, nakabili na tayo. Ito yung nabili natin sa Mr. DIY. Then try na natin baklasin itong mismo manibela. Tingnan natin kung mababaklas na natin itong gilid na to. So ayan, let's go! Pero okay na, nakuha na natin. Ayan na, tapos na natin baklasin yung magkabilang gilid.
Then mababaklasin natin tong pinakagitna. So ayan. Tapos ito na lang yung kailangan natin. Kailangan natin ng socket na ganito kalaki. At ayun, gagamit tong size 22 na socket, madali naman natanggal to, maluwag naman siya. Ang problema na lang natin kung paano natin babaklasin. Ito, kung paano natin uhugutin itong mismo nibela. Nabaklasan natin. So, paano ginawa natin? Noong una, inalog lang natin. Inalog lang natin siya dito sa taas, sa baba, gilid, para pantay lang yung maging paglabas niya. Then, saka ako lang tinry na i-pull papunta sa akin. So, pero dapat pantay kasi pag hindi nakapantay, kumbaga, ayan o, tabingin ganyan, hinila mo sa'yo, maglalak dito sa kanan. Pag hinila mo naman towards sa may kanan naman, maglalak naman sa may kaliwa. So, dapat pantay. So, hinila ko lang siya papunta sa akin ng sabay. So, yan, tignan na natin kung ano yung magiging sunod natin gagawin para mabaklas natin itong pinakagitna. So, kung nasaan yung tumutunog mismo. So, ipapalitan kasi natin ng coupler. Kaya kung nasabing babaklasin natin halos lahat ng dashboard, dahil nga itong babaklasin natin, itong part na to. Yan, nandiyan nagtatago yung coupler na, yung steering coupler na papalitan natin. So, ayan, kailangan natin baklasin muna itong assembly. Baka pati itong nasa ibaba, ito, yung nagko-connecta, ito. Babaklasin din natin siya. Nahugot na siya after natin mabaklas yun. Ayan, so bumababa na siya. Then, ang kailangan na lang natin gawin, ingatan natin na matamaan to, itong sa mga fuse box. Then, babaklasin na natin yung sinasabi kong isa, yun nandun sa may pinakababa. Babaklasin na natin siya para mahugot na natin itong buong. Picture natin, pag di natin kayang kabisaduhin, picture na lang natin. Then, inalis na natin itong ibang part ng harness. So, yan, baklas muna natin, then let's go. So, yun na, nabaklas na natin yung nandun sa may baba. So, saan yun? Yan, baklas na natin siya. Ito na lang yung babaklasin natin na huling part para mabaklasan natin siya. So ito yung tornilyo na kailangan natin baklasin. Nabaklasan natin siya. Then, tinanggal na rin natin tong board ng fuse box kasi tatamaan talaga siya. So yan, hugutin na natin siya. Tanggalin na natin itong nilagay natin tornilyong guide. Then, hugutin na natin siya. Medyo mabigat lang kaya kailangan na suporta nito. Pinuportahan lang namin. Then hawak. So hindi siya kaya ng isang tao lang, kailangan dalawang tao. Inalambre na lang natin yung dito para humawak sa isang buong assembly. Then naka-open na lang tong motor na ganito. So bubuksan na lang natin siya dito, etong part na to. So yan, babaklasin na lang natin siya para makita natin kung ano nakakonekta dito sa loob nitong motor tsaka dito. Kasi ito yung motor ng electric steering. Ito na yung kailangan natin baklasin para makuha na natin yung kailangan natin. So yan, let's go. Ano? Hindi dito. Sabing mali ko na nabaklas. So ayun, hindi natin pala na-i-record dito at nalobat yung ating mic. Pero ayun nga, ang nangyari dito ay binaklas na lang namin yung buong steering column dahil nga hindi namin mahanap kung nasan yung steering coupler. So based sa akin kasi na nagre-research ako bago ko gawin yung mga DIY ko, nagbabase lang din naman ako sa internet. At base dun sa internet, merong steering coupler yung mga Kia. At dito na namin na kita na wala palang steering coupler yung model nung sa akin. Hindi ko lang nakita dun sa online, pero based dito sa pagbaklas namin ng steering column, wala talagang siyang steering coupler. So kanina, kung makita nyo, meron parang shaft na dapat doon nakalagay yung steering coupler. So wala doon yung steering coupler. So ang ginawa na lang namin dito, binalik na lang namin lahat ng binaklas namin dito sa steering column. So yung steering column, yung mahaba na yan na nasa binti ko, as in binaklas namin siya lahat, as in yung gearing niya sa loob binaklas din namin. Wala kaming nakitang steering coupler. So ang ginawa na lang talaga namin yan, after namin baklasin, pinagbalik-balik lang namin uli lahat. Then saka namin uli. At ngayon papakita ko na kung ano yung sumunod na nangyari after namin ibalik steering column sa sasakyan. So, ayun mga paps, after ng ilang araw, so parang 3 days kasi naging busy lang, then kinabit na namin to para malaman namin kung ano ba talaga yung sira nung tumutunog sa manibela. So yun, kakalagay lang nung battery sa may harap. Then, hindi pa namin sinusoli totally ito, ayun, nakita naman, nakabukas pa siya. So ngayon, ang plano na lang, isoli lahat nung kailangang isoli. Then,
i-check na lang yung ilalim siguro para mahanap lang yung tumutunog dahil wala nga nung steering coupler sa loob ng 2014 Kia Picanto. So yun, sinoli na namin lahat, pati mga wiring. Then start na natin, testing natin. After 3 days to na tinry namin baklasin tong steering column. Yan pala ang tawag sa buong set nito, from dito sa taas hanggang pababa, hanggang umabot ka dito sa module na to. So steering column pala ang tawag dyan. So after research, wala akong nakita na same ng situation ko ng 2014 na Kia Picanto. So yun, start na natin siya. Tignan natin kuha andar. At sana umandar. So yun, nag-start. So ang tanong nito kung umaandar yung EPS o yung electronic power steering. So check natin. Yun, umaandar yung EPS niya. Kasi malambot kahit naka hinto lang. Moment of truth, kung tumutunog pa ba. So wala akong ginalaw, sinoli ko lang, binaklas ko, sinoli ko lang uli. So titignan natin kung may gagalaw. Ngayon ko pa lang iti-testing ha. Oh, nawala. Kasi nawala yung tumutunog. Ayun, lapit ko yung mic. Yung mic ilalagay ko dito sa may baba. Ayan. Sige, Dems. So nawala yung kahit anong tumutunog dito sa ilalim. So na-solve yung problema natin nang hindi natin ginagawa. Binaklas lang natin, sinoli natin. So di ko alam kung ano yung problema, di ko alam kung anong solusyon. Basta tinanggal natin, sinauli natin, then ayun na, umokay siya. Unang natutunan ko dito sa ginawa ko, walang steering coupler yung 2014. So based dun sa nakita ko, yung binaklat ko. So hindi ko na rin na-videohan kasi nga nagdig lang ako ng research para lang mahanap yung para dito sa steering module. Kaso wala talaga akong makita as in sa buong internet. Pangalawa, yung EPS. So nakita naman natin, imbis na steering coupler yung nakalagay, parang bushing na bakal na maliit yung nakalagay sa kanya. So hindi ko na videohan kasi akala ko talaga hindi ko na itutuloy yung vlog. Then tinesting lang natin kung ano magiging itsura kapag sinoli natin. So hindi ko alam kung ano yung naging problema at hindi ko rin alam ano yung naging solusyon. So vinlog ko lang para ipakita na itong 2014 na Kia Picanto walang steering coupler dun sa mismong EPS nya o sa electric power steering niya. Ang ginawa lang namin hinigpitan namin lahat ng mga tornilyo from dito sa taas dito sa may parang pinaka motor niya dito, yung pinaka motor niya dito sa taas, then etong basta yung joint dyan sa baba, yung may kalawang, yan, yung may kalawang na yan, hinigpitan lang siya. Tapos ang napansin ko lang sa kanya humigpit yung dito niya. So ito yung para may adjust yung position ng manibela, itong column na to. Ayan, tumigas, sobrang tigas niya. Ayun, sobrang tigas. So yun lang mga paps. So isa rin na pwedeng possible nito, baka may mga maluluwag lang dun sa loob or dun sa may ilalim. So bago nyo baklasin, siguraduhin munang mahigpit lahat ng nasa ilalim, lalo na yung joint na nandito sa may baba. Teka, i-ano ko lang, emphasize ko lang. Yan, yung may kalawang na yan. Yung may kalawang na yan kasi, possible kasi, magkaroon ng kaluwagan kapag katagala. Isa yan sa possible na reason bakit tumutunog itong manibela natin. So, yung manibela, baka yan yung reason. At hindi yung EPS motor. Hindi natin alam kung merong steering coupler talaga. Kasi yung sa akin, akala ko meron. Kasi based sa internet, lahat merong steering coupler. Then, pag-check dun sa akin, walang steering coupler, siguro baka maluwag lang yung nandun sa may ilalim. So yun lang mga paps, salamat sa panonood. Peace out!